Good day everyone! Welcome back sa ating channel. Noong nakaraan, pinag-usapan natin ang gluten, ang nagbibigay ng structure at chewiness sa ating tinapay. Ngayon, alamin natin ang isa pang mahalagang sangkap sa pagbe-bake, ang bread improver. Ano nga ba ang papel nito? Ligtas ba ito? At paano ito naiiba sa gluten? Tara, atin itong pag-aralan para sa perpektong tinapay. Simulan na natin. Ano nga ba ang bread improver? Kung ang gluten ang backbone ng tinapay, ang bread improver naman ang personal trainer nito. Ito ay kombinasyon ng mga sangkap na nagpapalakas, nagpapabilis, at nagpapaganda sa performance ng dough. Ginagamit ito para, una, palakihin ang volume ng tinapay. Pangalawa, palambutin ang loob ng tinapay. Pangatlo, pahabain ang shelf life para mas tumagal ang freshness nito. Pero tandaan, hindi ito pamalit sa gluten o yeast. Ito ay pantulong lang para mas maging maayos ang proseso ng pagbe-bake. Ligtas ba ito? Maraming nagtatanong, delikado ba ang bread improver? Ito ay aprobado ng FDA, EFSA at iba pang food safety agencies. Pero may mga synthetic ingredients tulad ng Datem, isang emulsifier, na maaaring magdulot ng bloating sa ilan. Sa kabilang banda, ang ascorbic acid o vitamin C at lecithin mula sa soy o sunflower ay natural at ligtas. Tip, basahin lagi ang label. Kung allergic ka sa soy, iwasan ang lecithin. Kung ayaw mo ng additives, may mga alternatibo niya. Pag-uusapan natin yan mamaya. Ano-ano nga ba ang mga sangkap nito? Ang bread improver ay parang cocktail ng mga sangkap na may kanya-kanyang trabaho. Amylase enzyme, ginagawang asukal ang starch para mas maging aktibo ang yeast. Lecithin, Datem, parang lubricant, ginagawang mas elastic ang gluten network. Ascorbic acid, pinapalakas at pinapatigas ang gluten para mas stretch ang dough. Calcium propionate, preservative na pumapatay ng amag para mas tumagal ang tinapay. Makikita mo na ang ilan sa mga sangkap na ito ay natural na nasa pagkain. Ang amylase ay galing sa barley, ang lecithin naman sa itlog. Paano nga ba gamitin ito? Sundan ang mga steps na ito. First step, timbangin ang harina. Halimbawa, kalahating kilo. Pangalawa, magdagdag ng 0.52%, mga 2.5 G to 10 G ng bread improver. Pangatlo, ihalo ito sa mga dry ingredients bago ilagay ang tubig at yeast. Pro tips, gamitin ito sa whole wheat bread dahil mas mahina ang gluten ng whole wheat. Sa sourdough, magdagdag ng 1% para mas maganda ang oven spring. Huwag susobrahan. Kapag sumobra, masyadong lalambot ang tinapay. Pagkumparahin natin, tinapay na may improver at walang bread improver, mabagal ang fermentation, lalo na kung malamig ang paligid. Mahina ang gluten, hindi kayang humawak ng hangin, kaya lumulubog ang tinapay. Mabilis tumigas ang tinapay. May bread improver, doble ang laki dahil mas malakas ang gluten network. Malambot at mahangin ang loob, parang ulap. Mas matagal ang shelf life, mga 3 to 4 na days. Ayaw gumamit ng improver? Narito ang mga alternatibo, DIY Natural Improver. 1 TSP Vitamin C Powder, mabibili sa botika. 1 TBSP Honey, Natural Sweetener. 1 TBSP Yogurt, nagdadagdag ng acidity para sa gluten. Ihalo sa dry ingredients. Gamitin ang 1% ng timbang ng harina. Fermented dough technique. Subukan ang autolyse. Haluin ang harina at tubig at hayaan itong magpahinga ng 30 minutes bago ilagay ang yeast. Ito ay para bigyan ng oras ang enzymes sa harina na natural na gumana, parang improver. Sa huli, ang bread improver ay isang option, hindi obligasyon. Kung gusto mo ng consistent at parang gawa sa bakery ang tinapay mo, subukan mo ito. Pero kung gusto mo ng all natural, gumamit ng DIY alternatives o techniques tulad ng autolyse. Ang importante ay maintindihan mo ang iyong recipe at ang pangangailangan ng iyong katawan. Salamat sa panonood at pakiki-journey sa atin mula gluten hanggang improver. Abangan ang susunod nating episode. Pag-uusapan natin ang iba't ibang klase ng yeast. Mag-comment lang kayo kung may tanong o suggestion. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe.